Okay, so today I'm gonna cook my grandmother's specialty. It's ginataang tulingan. So kanina, nagprito tayo ng tulingan. And here's are the main ingredients. Ito yung pritong tulingan. Pre-night muna natin siya. And then these are the spices. This one is luyang dilaw. Regular luya. Garlic and onion. Siling green. And then for the vegetable, this is the eggplant and ampalaya. Yes. Okay. So, painit natin yung kaserola. Kasi, gigisa natin muna. So, ito yung mantika kaninang pinagprituhan natin ng tulingan. So, we can use this para ipanggisa. Use it para panggisa. A little bit lang. And yung isa pa palang ingredients, main ingredient natin is yung gata. Gata ng milk. Or coconut milk. Yan. This is the kakang gata. Although medyo marami siya. Kakang gata. This is yung first piga. It's called kakang gata. And this is the second piga na. Yan, medyo malabnaw na siya. Pero ito, it's more concentrated siya. See? See that? Okay. So, magigisa na tayo. Okay. Okay. Unahin natin yung bawang. And the regular luya. Hindi ko nilagay lahat ng luya. Kasi meron pa tayong dilaw. Luyang dilaw. And after that, yung luyang dilaw. So, nahuli ko talaga yung sibuyas. Kasi madali lang siyang masunog or maluto. Luyang dilaw will give the color green and the gata. Pwede naman siya kahit walang luyang dilaw. You can use the regular luya though. It looks appetizing kasi kung kulay green siya. Later on, makikita ninyo yung effect ng ating luyang dilaw. See? Orange siya, diba? Pero dilaw ang tawag sa kanya. At ang kulay na nabibigay niya ay green. O, diba? Mystery. So, ito na sibuyas. Bango. Amoy kusina ni Lola. Kanina, bang nagpiprito ako ng tulingan, naamoy ko Batangas. Oh, Batangas! Amoy tulingan kasi sa Batangas. Okay, after na, yung gulay na, gigisa kasi natin yung gulay. So, lagay ko muna ang palaya. Ano no, si Lola kasi may iba siyang technique sa pagluluto. And I'm not really sure if ito naman yung nakagawian natin. Ito natin para medyo lumambot yung gulay. Ang palaya, yung nilagay ko. Ang palaya. Okay, dalawa lang naman yung gulay dyan. Ang palaya and talong. So, maybe we can put the lid and then wait for 2 minutes. And then, sabay natin yung talong. Until we're back. Let's see.
Dark green na yung yung kulay ng ampalaya. Pag nagda-dark green na siya, sabihin na luluto na siya. Pwede na natin sa bar ilagay yung talong naman. Yan ang gusto kong shape ng talong. Hindi pwede naman siyang kabilog, pastar, whatever you like. Na-cut ng talong. As long as it looks appetizing. Yun ang mas appetizing sa inyo. Go for it. So, since nasunog na yung ilalim, lagyan natin na ng gata. Here. Gonna pour it down. Medyo malapot pa siya. Hindi ko siya nilagay lahat. So, para maluto din mabuti yung madaling maluto yung yung veggies natin. Lagay ko lang konti pa. Actually, we can put all the kakang gata. Tapos, later on pag kumulo, yun ang second niya. Malapit na. So, palaksan natin ng kaunti. Medyo high. And then, takip ulit. We'll be back by 3 minutes. Okay. Dalawin natin after a minute. Na natin. Matsura. Yun. See? Kulay green na siya. Nag-green siya, diba? I like it. So, lagay natin yung sili na green or some spices. So, actually, huling-huli natin ilalagay yung isda. Yan. Yung tulingan. Kasi luto na siya. So, parang hindi din siya maduro. Yan. I can smell it. Yeah, I forgot. So, habang pinapakaluan natin siya, lalagyan na natin siya ng lasa. So, I'm gonna put some salt. Bango. Bango siya, promise. Palaya niya ito, nag-dark green na siya. Malapit na din siya maluto. Yung talong naman nagba-brown siya, naluluto na. And then, magic! Sarap. Hirap buksan. Yeah. Magic sarap. Para sumarap. Kasi since sili lang naman yung nilagay natin. So, ito na yung magpapalasa. Okay. Today we can add some pepper. Meron siyang ilang spices yung nilagay natin. Garlic, onion, ginger, chili, and pepper. Ang bango niya. So, lalasahan na natin siya.
Mmm. Sarap. Lagyan na natin yung fish para masipsip niya rin yung gata. Naan natin. Then, sabay, ilalagay na rin natin yung last na hugas. Yan. Actually, may advice ako. Yung pang bigat natin dun sa nyog, mas masarap siya kung medyo maligam-gam siya. Yung katas din ng nyog, yung coconut juice niya. Yun. So, pakulo mo lang konti, painit, tapos dun lalagay yung nyog, and then yun yung pangpipiga. Yung sarap, best. So, paano natin siya? Maybe we can add more salt kasi dinagdagan natin pala siya. Okay. And we'll wait again for about 2 to 3 minutes. Okay. Let's see. Charan! Okay, green na siya. See that? I think it's already cooked. For our last taste. This got perfect. Snap! So, complete na natin siya. Okay, now, here's our ginataang tulingan. Ayan, medyo maliwanag na. This is our ginataang tulingan.